Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali, narito na ang mga maiinit na balita sa ating FM Radio Newsbreak. Naghain ng mga reklamong perjury at cyber libel sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes sa the fourth laban sa 18 dating miyembro ng Philippine Marines at ilang individual dahil sa mga paratang na tumanggap umano siya ng milyong-milyong dolyar para sa operasyon ng International Criminal Court. Iginiit ni Trillanes na walang katotohanan ang akusasyon at animong paninira lamang ito laban sa kanya at sa mga investigador ng ICC. Kabilang din sa pinagsampahan ng cyber libel complaint ang abogadong si Levito Baligod, dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jay Sonza, dating NTF-ELCAC spokesperson na si Lorraine Badoy at vlogger na si Kathy Binag. Nauna nang naghain ng hiwalay na reklamo sa DOJ si National Security Advisor Eduardo Año laban din sa 18 dating sundalong kaugnay ng umano'y malisyosong mga paratang. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa iba pa mga balita, mariing tinanggi ng Embassy of China in the Philippines sa mga paratang na sangkot daw ang China sa umano'y espionage sa bansa. Ayon kay Xi Jinping, mahigpit na sinusunod ng China ang prinsipyo ng non-interference at hindi nakikialam sa mga panloob na usapin ng ibang bansa. Kinondena na rin ng embassy ang mga pahayag na nag-uugnay sa kanila sa issue matapos ibunyag ng National Security Council na may mga naarestong ilang empleyado nila na umano'y nabayaran para maglabas ng mga sensitibong impormasyon. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang aligasyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, inilunsad ng Department of Trade and Industry ang 2 billion pesos na OFW Negosyo Fund na layong tulungan ang mga overseas Filipino workers na makapagtayo ng sariling negosyo sa pagbalik nila dito sa bansa. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, lalong mahalaga ang programa habang nahaharap sa mga pandaigdigang krisis ang mga OFWs na maaaring biglaang mawalan ng trabaho sa ibang bansa. Simula March 12, maaaring makahiram ang mga kwalipikadong OFWs ng pondo mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos na may hanggang 5 taong bayaran at walang kailangang kolateral para sa mga pautang na hanggang 5 million naman. Layunin ng programa na matulungan ang mga OFWs na makapagsimula ng pangmatagalang negosyo at masiguro ang kabuhayan ng kanilang mga pamilya sa bansa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.